Mahal na kaluluwa, ngayon ang mga anghel ay gumagabay sa iyo upang maunawaan ang isang nalalapit na pagbabago sa iyong buhay. Mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan na nangyayari, isang pagbabago sa hangin ng pag-ibig na maaaring magulat sa iyo. Kung may isang bagay na pare-pareho sa buhay, ito ay ang pagbabago. At kahit na madalas tayong tumutol sa pamamagitan nito ay natutuklasan natin ang mga bagong pagkakataon at hindi inaasahang paglago. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga sitwasyon ay tila hindi mapigilan? Parang gaano man ang iyong pagsisikap na pigilan o hawakan, ang universo ay nagdadala sa iyo sa isang direksyon na sa simula ay maaaring mukhang nakakabahala? Ganito inilarawan ng mga anghel ang pagbabago na malapit nang mangyari sa iyong landas. Ang mensaheng ito ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa isang espesyal na koneksyon na lampas sa mga hadlang ng kung ano ang maaari nating makita o lubos na maunawaan. Isipin ang eksena. Ang pag-ibig ng iyong buhay, nang walang babala, ay nagpasya na lumipat ng lungsod. Ang pag-alis, tahimik at tiyak ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga karaniwang pamamaalam o mahahabang pag-uusap. Basta nangyayari ito. At ikaw, nahuli sa akala, ay natagpuan ang iyong sarili sa isang bagyo ng mga saloobin at damdamin. Sa simula, naroon ang matinding sakit ng hindi inaasahang pagkawala, isang pakiramdam ng agarang pagkawala na tila walang solusyon. Ang nais ng mga anghel na malaman mo ay ang pagbabago na ito ay higit pa sa isang simpleng geographical na pag-alis. Ito ay ang katalista para sa isang panloob na paglalakbay mo, kung saan haharapin mo ang ilan sa mga pinakamalalim at nakatagong damdamin na maaaring iyong inilibing sa paglipas ng panahon. Ang paunang sakit na lumalabas ay, sa katunayan, ang pagbubukas ng isang portal para sa sariling kaalaman. Sa gitna ng sakit na ito, sinasabi sa iyo ng mga anghel na agad na susunod ang ginhawa, tulad ng isang banayad na simoy na nagpapakalma sa isang mainit na araw. Oo, dahil sa distansyang nagtataguyod, dumarating din ang pananaw. Nagsisimula kang makita ang mga bagay sa isang paraan na hindi mo kailanman isinasaalang-alang, napapansin ang mga aspeto ng iyong buhay at ng relasyong ito na dati ay nakatago sa ilalim ng anino ng pang-araw-araw na pakikisalamuha. Nagsasalita ang mga anghel tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa halaga ng mga bagay na malayo, na nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagdama. Kahit na may mga milya na naghihiwalay sa dalawang kaluluwa, ang pisikal na paghihiwalay na ito ay magiging pansamantala. At sa panahong ito, magkakaroon ng espasyo ang iyong puso at isipan upang lumago, matuto, at magbago. Ngunit hindi lang iyon. Mayroong mas malalim na nangyayari. Ipinapahayag ng mga anghel na ang pagbabagong ito ay isang paghahanda para sa isang mas malaking bagay. Isang pag-ibig na babalik na mas pinatibay, mas mature, mas may kamalayan sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng makasama ang isang tao. Ang bagyo na tila yumanig sa iyo sa simula ay, sa katunayan, ang paglilinis ng mga langit na naghahanda ng lupa para sa isang mas maliwanag na araw kaysa sa iyong naisip. At habang nangyayari ang lahat ng ito, mapapansin mo ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga senyales na inilalagay ng universo sa iyong landas. Mga senyales na maaaring iyong pinabayaan noon, ngunit ngayon ay nagkakaroon ng bagong liwanag at kahulugan. Mahal na kaluluwa, ang mga anghel ay palaging bumubulong sa iyo. Ginagabayan ka sa mga hamon na may pangako, na may mas malaking plano na naglalaro. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Ako ay isa sa pag-ibig na nakapaligid sa akin. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Maghanda ka, mahal, upang tuklasin ang mga nakatagong aspeto ng iyong sariling lakas at katatagan. Ang mga hamong araw na ito ay magtuturo ng higit pa tungkol sa iyong sarili kaysa sa anumang ibang sandali ng iyong buhay. Ang mga sandaling ito ng pag-iisa ay nagbubunyag ng tunay na kapangyarihan na nananahan sa loob mo, isang kapangyarihan na, hanggang ngayon, ay maaaring natutulog, naghihintay para sa eksaktong sandaling ito upang lumiwanag ng maliwanag. Maniwala ka, ang mga anghel ay palaging kasama mo, pinabaha ka ng pag-ibig at pag-unawa, hinahawakan ka sa kanilang mga pakpak. At kapag natapos na ang yugtong ito, magdadala sila ng isang sorpresa na tiyak na hahaplos sa iyong puso sa isang hindi maipaliwanag na paraan, ngunit ito, ibubunyag ko sa ibang pagkakataon. Tandaan, mahal na kaluluwa, na ang lahat ng iyong
nararamdaman ngayon ay wasto at bahagi ng isang proseso. Ang sakit, ang ginhawa at, sa wakas, ang kasiyahan ay hindi dumarating bilang mga hiwalay na gantimpala, kundi bilang mga bahagi ng isang natatanging at buo na siklo. Ito ay simula pa lamang ng komplikado at magandang kwento na mayroon ang mga anghel upang ikwento sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyong puso at sa sinaunang karunungan ng mga langit na gumagabay sa iyo. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay malapit na, mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At sa lalong madaling panahon ay magbubunyag sila sa isang malinaw at nakasisilaw na paraan. Umaasa ako na ang mga salitang ito ay humaplos sa iyong puso at nagbigay ng simula para sa pag-unawa sa mga susunod na hakbang. Patuloy akong nasa iyong tabi sa mga blok na ito upang ilantad ang landas na iginuhit ng mga anghel para sa iyo. Hakbang-hakbang, mahal na kaluluwa. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga salita ng mga anghel ay nagsisimulang umuugong ng mas malalim sa loob mo. Ang paggising tuwing umaga ay nagdadala ng bagong pag-unawa sa sitwasyon na nagbubunyag ng mga layer ng damdaming dati nang nakatago habang pinagmamasdan ang mga bunga ng pagbabago sa iyong buhay. Ang salaysay na ito ay hindi lamang isang serye ng mga kaganapan, kundi isang espesyal na paanyaya mula sa langit upang tuklasin ang isang mas may malay at makabuluhang landas. Naalala mo ba ang mga madaling araw? Kapag ang lungsod ay nagpapahinga pa sa ilalim ng balabal ng gabi, nagmumuni-muni tungkol sa kung ano talaga ang kahulugan ng distansyang ito? Sa katahimikan na ito nagsisimulang magbukas ang katotohanan. Pansinin na ang pag-ibig ay maaaring kasing lawak ng mga bituin sa langit, hindi nakatali sa mga hangganan o pisikal na limitasyon. At kahit na ang inyong mga landas ay pansamantalang naghiwalay, ang mga ugnayan ay nananatiling hindi matitinag. Ang mga anghel, sa kanilang mga matalinong mensahe, ay nagpapahiwatig na ang karanasang ito ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalayong ipagkanulo ang isa't isa, kundi pinapayagan ang parehong umusbong sa kanilang individualidad. Bawat araw na magkahiwalay ay isang pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong sarili, upang maunawaan ang iyong sariling mga pangangailangan at hangarin. At ito, mahal na kaluluwa, ay hindi pag-abandona, kundi isang muling pagsilang. Isipin mong ikaw ay nasa isang hardin, sa bukang liwayway. Ang mga unang sinag ng araw ay sumasayaw sa pagitan ng mga dahon ng mga puno. Ang harding ito ay ang iyong puso at sa distansya, nakakakuha ka ng oras at espasyo upang alagaan ang iyong sariling mga bulaklak na tinukso ng panahon, ngunit matibay. At sa pag-aalaga sa iyong sarili, pinapalakas mo rin ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan. Ngunit mayroon pang higit na dapat tuklasin. Ngayon, habang ikaw ay nag-aangkop sa emosyonal, ang iba pang bahagi ng iyo ay nagsisimulang magising. Ito ang mga talento at mga hilig na nakatago, naghihintay sa tamang pagkakataon upang lumitaw. At ang distansya, sa kabaligtaran, ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga personal at malikhaing muling pagtuklas. Kasabay nito, may isang pagninilay na nagsisimulang lumitaw na humahabi sa iyong isipan tulad ng isang masalimuot na tapiserya. Pumayag ba akong maging ganap na ako sa presensya ng pag-ibig na ito? Ang tanong na ito ay umaabot ng masigla, nagtutulak sa iyo na tingnan ang iyong nakaraan na may bagong pananaw at tanungin kung ang iyong mga aksyon ay tunay na mga pagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang mensaheng ito, isulat sa mga komento 8888 upang humiling. At kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo, isaalang-alang ang paggawa ng donasyon sa pamamagitan ng pindutan ng salamat ng labis. Ang iyong suporta ay mahalaga at tumutulong sa amin na patuloy na magdala ng mga mensahe na nagpapataas at nagbibigay inspirasyon. Iminumungkahi ng mga anghel na ang espasyong ito, ang pahinga sa oras na patuloy mong natutunan na tanggapin, ay talagang isang paghahanda. Kasama ng pag-ibig ay may responsibilidad, ngunit may kasamang kalayaan, ang kalayaan na maging, na magbago at bitawan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa mas mataas na layunin ng iyong paglago. Mahal na kaluluwa, habang lumalalim ka, sa karanasang ito, isang pakiramdam ng ginhawa ang nagsisimulang umusbong sa loob mo. Ang dati ay tila isang tigang na disyerto, ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Maliliit na bulaklak na sumisibol sa pagitan ng mga buhangin. Ang ginhawang ito ay ang materialisasyon ng pag-unawa na ang pagkawala ay isang ilusyon,
Kapag ang pag-ibig ay tunay na pinahahalagahan at iginagalang, nag-aalok din ang mga anghel ng mga praktikal na payo, banayad na nakahabi sa kanilang mga mensahe. Sinasabi nila na mahalaga ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, na ipinapahayag ang iyong mga katotohanan hindi lamang para sa iba, kundi higit sa lahat, para sa iyong sarili. Ang pagsusulat ng iyong mga emosyon sa isang tala-arawan o pagmumuni-muni sa bawat isa sa mga ito sa isang tahimik at ligtas na lugar ay isang paraan upang aktibong makilahok sa iyong sariling proseso ng pagpapagaling at pagbubunyag. Mayroon pang mas malalim na dapat obserbahan. Nasa maliliit na pang-araw-araw na kilos, ang pagpapakalma ng isang nag-aalalang puso, ang pag-ikot ng isang biglaang buntong hininga ng ginhawa, ang pagdapo ng isang nag-iisang luha na dumadaloy sa pisngi, na nagsisimulang bumuo ng dobleng melodiya ng sakit at kasiyahan, na nakahabi sa isang universal na sayaw. Ang sayaw na ito ay ang pagdiriwang ng buhay sa lahat ng mga komplikado at kasimplihan nito. Nagpapadala ang mga anghel ng mga senyales upang gabayan ka sa lahat ng ito. Isang paulit-ulit na numero dito, isang pamilyar na kanta sa radyo, isang hindi inaasahang pagkikita sa isang mahal sa buhay mula sa nakaraan. Lahat ng ito ay mga banayad na paalala na hindi ka kailanman nag-iisa, may isang mapagmahal na presensya na palaging nasa iyong tabi. Sa pagtatapos ng blocking ito, naiisip ko na ang daan sa hinaharap ay unti-unting nagiging maliwanag na nag-aanyaya sa iyo sa bawat hakbang na tuklasin ng may tapang at bukas na puso. Ang susunod na darating ay nagniningning at lampas sa iyong mga paunang pag-unawa. Isang bagong aspeto ng pag-ibig ang malapit ng magbukas, isang bagay na mas tunay at hindi matitinag kaysa sa lahat ng iyong naranasan. Salamat sa pagpapatuloy ng paglalakbay na ito kasama namin, at tandaan na ang mga anghel ay palaging nagmamasid. Sa iyo tinitiyak na bawat hakbang na iyong ginagawa ay gagabayan at ilaw ng kanilang biyaya. Mahal na Alma, habang ang kwento ay patuloy na umuusad, maaring nagtataka ka kung paano haharapin ang mga nuansa ng damdaming ito na umuugoy sa pagitan ng sakit ng paghihiwalay at ang ginhawa ng muling pagtuklas sa sarili. Nandito ang mga anghel upang hawakan ang iyong kamay sa pamamagitan ng emosyonal na paglalakbay na ito, at tinitiyak na may mas mataas na layunin sa bawat damdaming iyong nararanasan. Sa gitna ng mga komplikado ng senaryong ito, lumilitaw ang isang nakakaintrigang tanong: paano ko mahahanap ang kapayapaan sa bagong realidad na ito? Ang sagot, ayon sa mga anghel, ay nasa loob mo. Ang kapayapaan ay natatagpuan hindi sa kawalan ng mga hamon, kundi sa harmoniyosong komposisyon ng iyong pagtanggap at pagbabago. Sa pagtanggap ng kasalukuyan, sa buong kabuuan nito at kontradiksyon, nagsisimulang magpakita ang kapayapaan. Isipin ang isang ilog na dahan-dahang umaagos patungo sa karagatan, umiiwas sa mga bato at mga sanga na nahulog sa daan. Ang ilog na ito ay ikaw, naglalayag sa mga tubig ng buhay na may biyaya at tibay. Ang presensya ng mga hadlang ay hindi humahadlang sa iyong agos, kundi hinuhubog ang iyong paglalakbay na nagpapahintulot na sa bawat liko at pagbabago, matuklasan mo ang mga bagong bahagi ng iyong sarili. Isang agarang pagninilay na dala ng mga anghel ay na madalas sa ating paghahanap para sa mas mataas na damdamin, pinapabayaan natin ang kayamanan ng mga karanasan sa kasalukuyan. Ang panahong ito ng paghihiwalay na ngayon ay tila isang mahabang kuwit sa iyong kwento ng pag-ibig ay isang natatanging pagkakataon upang muling kumonekta sa kung ano ang talagang mahalaga. Naisip mo na ba kung paano ang ilan sa mga pinakamalaking imbensyon ay lumitaw mula sa mga sandali ng tila kawalang galaw? Minsan sa espasyo sa pagitan ng mga salita, sa mga sandali ng katahimikan at pagninilay, doon lumilitaw ang mga pinakalinaw at nakaka-inspire na ideya. Ang pagkakaputol na ito sa makatuwid ay hindi isang wakas, kundi isang kinakailangang pahinga upang ang mga bagong landas ng pag-unawa at koneksyon ay maaaring mabuo. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy ang mensahe. Sa lahat ng mga aral na mayroon ang mga anghel na maiaalok sa iyo, isa sa mga ito ay malinaw. Huwag maliitin ang lakas na nasa iyong kahinaan. Ang pagsuko sa sakit ng sandali ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi katapangan.
Sa pamamagitan ng espasyong ito ng kahinaan, nagsisimula kang bumuo ng mas matibay na tulay na konektado sa pag-ibig na umiiral sa loob at labas mo. Nagsasalita rin ang mga anghel tungkol sa kahalagahan ng balanse. Lahat sa buhay, sabi nila, ay isang walang katapusang sayaw sa pagitan ng mga kabaligtaran. Liwanag at anino, kalungkutan at kasiyahan, pag-ibig at takot. Ang paghahanap ng balanse ay hindi isang artipisyo, kundi isang patuloy na trabaho na nangangailangan ng presensya at intensyon. At sa pang-araw-araw na pagsasanay na ito, natutuklasan mo ang ginhawa, hindi bilang isang wakas, kundi bilang isang kasama sa iyong paglalakbay. Ngayon, habang isinasaalang-alang ang mga salitang ito, isipin ang iyong sarili sa dalampasigan sa bukang liwayway na may malambing na tunog ng mga alon bilang likuran. Ramdamin ang buhangin sa ilalim ng iyong mga paa, ang sariwang amoy ng karagatan sa hangin. Ito ang metaporikal na espasyo kung nasaan ka ngayon. Isang tahimik na transisyon sa pagitan ng gabi at araw, sa pagitan ng kawalang katiyakan at kaliwanagan. Sa pagninilay sa ilalim ng bagong liwanag na ito, mapansin na bawat hakbang ng pag-ibig ay natatangi sa kanyang landas. Ang paglipat ng iyong pag-ibig sa ibang lungsod ay hindi kinakailangang tingnan bilang pagtataksil o kawalang pag-asa, kundi bilang isang paanyaya upang palawakin ang iyong pag-unawa at empatya. Ito ay hindi lamang isang pagbabago ng tanawin, kundi isang mas malawak na pagrebalance ng lahat ng iyong pinahahalagahan at pinaniniwalaan. Inirerekomenda rin ng mga anghel na tingnan mo ang mundo gamit ang mga bagong mata. Ang dati ay pamilyar na kapaligiran, ngayon ay nakakakuha ng mga bagong kulay, salamat sa muling na bagong pananaw. Ang maliliit na kilos ay nagkakaroon ng mga bagong lalim, isang tango mula sa isang estranghero sa kalye, isang hindi inaasahang tawag mula sa isang matandang kaibigan, o kahit ang kapayapaang natagpuan sa isang librong nakalimutan sa istante. Sa mga sandaling ito, nagiging nahahawakan ang suporta ng mga anghel. Patuloy na mamuhay at umibig ng taos puso, at habang unti-unting nahahayag ang bawat araw, magbigay ng espasyo para sa pasensya at pag-asa, sapagkat sa mga malalambing at patuloy na kilos na ito naroroon ang tunay na kapangyarihan. At sino ang nakakaalam? Kapag dumating ang tamang panahon, ang pag-ibig na umalis ay babalik, mas pinatibay at may kaliwanagan na tanging ang distansya lamang ang makapagbibigay. Hinihimok ka ng mga anghel na hindi lamang maghintay para sa pagbabalik na ito, kundi umunlad sa bawat sandali, sa bawat paghinga, na bumubuo ng isang bersyon ng iyong sarili, na buo at kumpleto sa kanyang sarili, anuman ang kahihinatnan. Sapagkat sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman umaalis, nagiging iba lamang ito, sinasamahan tayo habang nagiging kung sino tayo ay itinakdang maging. Salamat sa pagpapahintulot na ang mga salitang ito ay humaplos sa iyong puso at sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng mga pagtuklas. Patuloy, kaming nandito, ginagabayan ka sa pamamagitan ng mga mensahe ng mga anghel upang ang bawat araw ay magdala ng higit pang liwanag sa iyong buhay. Mahal na kaluluwa, habang patuloy kang naglalakbay sa mga araw na puno ng kawalang katiyakan, nais ng mga anghel na hawakan ang iyong puso at sindihan ang isang ilaw ng pag-asa at lakas sa loob mo. Mayroong isang likas na kagandahan sa mga pagbabago at kahit na ang paglipat ng iyong pagmamahal mula sa isang lungsod ay nagdala ng mga pagdududa at takot, may isang universo ng mga posibilidad na naghihintay na matuklasan. Isipin ang ating buhay bilang isang libro. Bawat kabanata ay puno ng mga natatanging karanasan at mahahalagang aral. Ang yugtong ito ay isa sa mga kabanatang iyon, isinulat ng malalalim na damdamin na, kahit na mahirap ngayon, magiging pundasyon ng iyong bukas. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyong mga emosyon na dumaloy ng malaya, sinisimulan mo ang pagpapagaling at naghahanda ng masaganang lupa para sa hindi masukat na paglago. Sa katahimikan ng mga nag-iisang gabi o sa mga unang sinag ng araw na nagliliwanag sa bagong bukang liwayway, may isang pangako na sa pamamagitan ng sakit, ang ginhawa at kasiyahan ay magbubukas tulad ng isang karpet ng mga bulaklak sa daan na dati ay tila tigang. Ang mga anghel ay bumubulong mula sa kaibuturan ng mga mundo upang hindi ka matakot sa mga anino sapagkat sila ang tela kung saan ang ilaw ay sumasayaw. Maaaring napansin mo na,
Kapag napipilitang tumingin sa loob, ang kaluluwa ay nagbubunyag ng mga nakalimutang hangarin at mga talento na hindi pinansin. Ang panahong ito ng paghihiwalay, mahal na kaluluwa, ay isa ring biyaya upang muling matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na nararapat sa atensyon at pagmamahal. Ang buhay ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang iyong mga pangarap, pahalagahan, ang mga awit na dinadala ng hangin sa iyong sariling emosyon na matagal mo nang hindi pinapansin. Habang ang daan ay tila nagbubunyag ng mga lihim sa bawat tahimik na hakbang, maaaring may mga bagong pagnanasa na lumilitaw. Mga libangan na ngayon ay nagbibigay liwanag sa iyong araw na may mga makulay na kulay, mga talento na ngayon ay may pagkakataong umusbong nang walang anino ng takot o pagdududa. Kahit na naroon ang sakit, hindi ito nagtatakda ng iyong landas. Isa lamang ito sa mga aninong sumasayaw sa iyong mga hakbang. Ginagabayan ka sa isang lugar kung saan ang presensya ng ilaw ay mas maliwanag at nakakaaliw. Yakapin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabutihan, ang mga bagay na nagdadala ng isang kusang ngiti sa iyong mukha. Sapagkat sa bawat sandali ng kasiyahan, isang anghel ang ngumingiti sa iyong tabi, nakikita na ikaw ay sumusulat ng iyong sariling harmoniyang sinfonya gamit ang mga nota na iyong natutuklasan sa daan. Mahal, ang oras, sabi nila, ay isa sa mga pinakamalaking guro. Nagtuturo ito ng pasensya at nagbubunyag ng katotohanan tulad ng isang matagal ng kaibigan na mahinahong humahawak sa iyong kamay. Ang mga anghel ay hinihimok kang magtiwala sa oras na ito, alagaan ang bawat sandaling naranasan bilang isang kayamanan na nakuha mula sa kalawakan ng hindi malilimutang dagat. Ang katahimikan sa iyong puso ngayon ay hindi na lamang napupuno ng sakit, kundi lumilipat sa isang larangan ng kapayapaan at pag-unawa. Nangyayari ito dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihinto sa pag-awit ng mga nota nito, kahit na ang isa sa mga awit ay pansamantalang wala sa entablado. Ang pag-ibig ay isang tuloy-tuloy na musika, umaabot sa mga synchronicities ng universo. Magmuni-muni ng sandali tungkol sa nakaraan, tungkol sa mga sandaling ang buhay ay tila hindi mapagtagumpayan at obserbahan kung nasaan ka ngayon. Pansinin ang mga tagumpay na iyong nakuha, ang mga pagsubok na iyong nalampasan. Ang mga alaala na ito ay bumubuo sa tapiserya ng iyong espiritu. Hinahabi ang isang mosaiko ng katatagan na kumikislap bilang tugon sa liwanag ng mga anghel na gumagabay sa iyo. At kung sakaling makaramdam ka ng pag-iisa, ang hindi nakikitang presensya ng mga anghel ay isang tahimik na katiyakan na nag-aabot ng mga kamay na nagbibigay aliw at lakas. Tulad ng sa pag-ibig na dinala ng mga tunay na nagmamalasakit at nakikibahagi sa iyong landas, palagi silang makakahanap ng paraan upang mapalapit sa iyo, kahit na mula sa malayo, sa pamamagitan ng mga alon ng oras at mga enerhiya na nag-uugnay sa mga pusong pinaghiwalay ng mga kilometro o ng mga panandaliang pagkakataon. Bago mo ipagpatuloy ang paglalakbay, hawakan ang imahe ng isang abot-tanaw na may gintong kulay. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga magulong tubig sa iyong paligid ay nagsisimulang kumalma, naghahanda para sa isang bagong bukang liwayway. Panatilihin sa puso ang katiyakan na ang mga pinakamabigat na ulap ay hindi higit pa sa mga magagandang anyo ng mga anino na nagtatampok sa obra maestra ng langit na malapit ng ipakita. Mahal na kaluluwa, ibinabahagi ng mga anghel na ang bawat galaw sa iyong buhay ay isang preludyo ng paglago at pagbubunyag. Ang mga aral na natutunan ay lumalabas sa tamang sandali, hindi maaga o huli, na naghahanda sa iyo para sa isang hinaharap kung saan ang pag-ibig, kasiyahan at kasaganaan ay naghihintay sa iyo, handang pahalagahan gamit ang lahat ng mga pandama. Patuloy, nahawakan ang mensaheng ito malapit sa iyong puso at pahintulutan ang mga celestial na hangin na gabayan ang iyong mga hakbang. Ang pag-ibig ay walang hanggan, at sa bawat tibok ng iyong puso, ikaw ay mas malapit sa masaganang katotohanan na hinihintay ng mga anghel na ibigay sa iyo. Tamasa ang bawat sandali ng pagtuklas na umaabot tulad ng isang matamis at anghelikal na melodiya sa iyong buhay. Sa yakap ng celestial na karunungan, magkikita tayo muli sa susunod na hakbang ng daang ito. Mahal na kaluluwa, habang ang umaga ay umuusad pagkatapos ng panloob na paglalakbay na ito, nagsisimula kang mapagtanto na ang bawat karanasan, gaano man ito kahirap, ay nagiging isang aklat na puno ng karunungan at kahulugan. Ang mga anghel ay bumubulong ng kahalagahan ng pagtanggap sa pagbabagong ito. Niyayakap ang parehong kasiyahan at sakit.
dahil pareho silang mga guro sa iyong landas patungo sa mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig. Isipin mo ang isang mahabang tulay sa ibabaw ng isang malawak na ilog. Nasa gitna ka ng tulay na ito, ang mga mata ay nakatuon sa isang abot-tanaw na pinaghalo ang mga kulay ng pag-asa at inaasahan. Ang pag-alis ng iyong mahal sa buhay ay maaaring nagpasimula ng landas na ito, ngunit ang ilog sa ibaba na may walang humpay na agos ay sumasagisag sa pagpapatuloy ng iyong sariling buhay, umaagos at puno ng mga posibilidad. Marahil ang ginhawa ay nagsimula ng makahanap ng puwang pagkatapos ng paunang bagyo ng sakit. Marahil nagsisimula ka ng makita na ang paghihiwalay na ito, gaano man ito kahirap, ay naging isang nakatagong biyaya, isang tawag upang tuklasin ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal nang natutulog. Nais ng mga anghel na malaman mo na hindi ka iniwan, sa halip ikaw ay ginagabayan sa isang landas na nangangako ng isang mas tunay at mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Ang mga salita ng mga anghel ay nagtutulak sa iyo na maging mabait sa iyong sarili, na pinapayagan ang iyong sarili na maramdaman ang bawat emosyon ng walang paghuhusga. Dahil sa malaking balangkas ng mga bagay, ang bawat luha at bawat ngiti ay bumubuo sa banal na musika ng iyong buhay. Ito ang panahon upang muling kumonekta sa iyong mga pinakalalim na hangarin, upang payagan ang iyong sarili na mangarap at magplano nang walang mga limitasyong ipinataw sa sarili. May mga kwento sa likod ng bawat pagpili na iyong ginagawa, at bawat isa sa mga ito ay nag-aambag sa magandang habi ng iyong karanasan. Ngayon, higit kailanman, ito ang pagkakataon upang bumuo ng mga bagong salin para sa iyong sarili. Marahil ito na ang tamang panahon upang sundan ang matagal ng pinigilang pagnanasa, upang matuto ng bagong bagay, upang maglakbay sa mga hindi panatutuklasang lugar sa loob ng iyong sariling lungsod o kahit sa iyong sariling kaluluwa. Pinapaalala ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman isang bilangguan, kundi isang pares ng mga pakpak upang parehong makalipad ng malaya. At mahalaga sa panahong ito ng pagbabago na angkinin ang mga pakpak na ito. Hayaan ang pakiramdam ng kalayaan at pagtuklas sa sarili na itaas ka, na pinapayagan ang mga bagong hangin na palakasin ang iyong paglipad. Ang panahong ito ay isang pagdiriwang din ng autonomiya, ng kakayahang magpakain sa sarili sa emosyonal na paraan nang hindi naghahanap ng suporta mula sa ibang tao. Tuklasin ang kapangyarihan sa pagiging iyong sariling pinakamatalik na kaibigan, sa pakikinig sa iyong sariling boses at sa pagtitiwala sa panloob na karunungan na palaging naroon, naghihintay na marinig. Ang paglipat mula sa sakit patungo sa ginhawa ay nasa kalagitnaan na nagpapakita ng mukha ng maraming aspeto ng pag-ibig. At sa espasyong ito, lumilitaw ang pangangailangan na magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili, para sa mga pamantayan, takot o pagdududa na maaaring nagpanatili sa iyong pananaw na limitado. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng daan para sa isang mas magaan na puso upang mapakalma ang maulap na tubig ng ilog na ngayon ay lalong nagiging malinaw. Sa puntong ito ng paglalakbay, nais ng mga anghel na gumagabay sa iyo na bigyang diin na hindi kailanman huli para sa muling pagsilang. Ang buhay, pag-ibig at ang iyong mga kalagayan ay bumubuo ng isang tuloy-tuloy na siklo ng mga katapusan at mga bagong simula. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng pangako ng bukang liwayway ng pagbabalik ng liwanag. Ganoon din ang pag-ibig na umaalis. Ito ay muling bumangon sa ilalim ng mga bagong anyo at kahulugan. At habang maraming mga araw at maraming mga gabi ang lilipas, bago mo malinaw na makita ang buong anyo ng kahangahangang puzzle na ito, ang mga anghel ay bumubulong na magtiwala sa proseso, sapagkat habang unti-unting nagiging akma ang bawat piraso sa paligid mo, ang larawan ng iyong buhay ay nagiging mas kahanga-hanga at harmonya. Mahal na kaluluwa, panatilihin sa kaibuturan ng iyong puso ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ang enerhiya ng mga anghel ay nasa bawat banayad na simoy, sa bawat sinag ng araw na humahaplos sa iyong mukha, sa bawat mahinahong tingin na dumadaan sa iyong landas. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay palaging naroroon, hinuhubog ang takbo ng iyong buhay sa isang banayad at matalino na paraan. Bago natin tapusin ang blokeng ito ng ating kwento, kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa aking proseso ng pagpapagaling at pagbabago. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. At sa gayon, habang patuloy tayong magkasama sa landas na ito, alamin na ang ating paglalakbay sa pagtuklas at pag-ibig ay malayo pa sa pagtatapos. Nangako ang mga anghel na palaging nasa iyong tabi sa bawat hakbang ng daan na nag-aalok ng kanilang liwanag upang iilaw ang mga darating pa. Hanggang sa muli, manatiling matatag at alamin na ikaw ay labis na minamahal. Mahal na kaluluwa, sa pagtatapos ng masalimuot na paglalakbay ng mga damdamin, maaari mong matuklasan ang isang bagong aspeto ng iyong sarili. Isang panloob na lakas na marahil ay hindi mo nakilala noon. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi. Sa bawat sandali ng pagdududa, handang bumulong ng mga salita ng pampatibay at pag-asa. Ngayon na iyong tinahak ang daan mula sa paunang sakit hanggang sa ginhawa, papalapit ka na sa yugto ng kasiyahan. Ito, ang sandali kung saan nagsisimulang magkasya ang mga piraso, kung saan ang mga ulap ng kawalang katiyakan ay nagsisimulang maglaho at, sa isang paraan, lahat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Sa kabila ng lahat ng emosyonal na kaguluhan, malapit ka nang makita na ang paghihiwalay ay nagdala ng mga biyayang hindi mo kailanman naisip. Isipin mo ang isang paru-paro na lumalabas mula sa kanyang chrysalis. Iniiwan ang isang yugto ng pagkakabihag upang yakapin ang kanyang tunay na anyo. Ganyan ka, mahal na kaluluwa, nagiging metamorphosis ng realidad mula sa mga kawalang katiyakan na itinapon ng buhay sa iyong landas. Ito ang punto kung saan nagsisimula kang ipagdiwang hindi lamang ang kaligtasan, kundi ang pagyabong sa kabila ng mga pagsubok. Ang introspeksyon na pinilit ng pagbabago ng iba ay nagpasimula sa iyo na muling suriin ang mga halaga, mga pangarap, at mga layunin sa buhay na natutulog sa ilalim ng pang-araw-araw na rutina. Marahil ay muling natuklasan mo ang mga lumang hilig, nakilahok sa mga bagong aktibidad, at nagtatag ng mga bagong koneksyon na nagpahusay sa iyong karanasan sa buhay. Minsan, kinakailangan na mawala sa paningin ang ligtas na daungan upang ang kaluluwa ay makapaglakbay at matuklasan ang mga bagong abot-tanaw. Pinapaalala ng mga anghel na walang mas malaking pakiramdam kaysa sa kasiyahan na nagmumula sa pagkakaalam na ikaw ay buo at nasa kapayapaan sa iyong panloob na mundo. Ito ay isang pakiramdam na hindi mabibili o matutunan. Ito ay isang estado ng pagiging na tanging makakamit sa pamamagitan ng mga aral ng buhay at personal na pag-unlad. At ngayon, ang kasiyahang ito ay nagsisimulang pumasok sa iyong mga araw. Nagdadala ng isang gaan at kasiyahan na mas mahalaga kaysa sa anumang material na kayamanan. Ang distansya, sa isang hindi maipaliwanag na paraan, ay muling naglapit sa iyo sa iyong sarili. Muling nag-uugnay sa mga bagay na kailangang maibalik. Bukod dito, ang pagbubukas na lumitaw sa lugar ng kawalang sigla ay napuno ng isang bagong tiwala sa iyong sariling kakayahan na lumikha ng buhay na nais mong ipamuhay. Ang puwang na ito, na dati ay kinatatakutan, ay nagpakita bilang isang regalo, isang puting canvas kung saan maaari mong ipinta ang anumang imaheng nais mo. Marahil ang pag-ibig na umalis at maaaring bumalik o hindi, ay hindi ang katapusan ng bahaging ito ng kwento. Sa halip, ito ay nagsisimula ng isang bagong kabanata na may potensyal na maging mas kapana-panabik, mas totoo. Sapagkat sa pamamagitan ng kaliwanagan na dinala ng paghihiwalay, ikaw ay mas handa na tumanggap at maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig para sa'yo nang walang mga panlabas na impluensya o mga lumang takot. Dahil ang buhay ay hindi mahuhulaan at puno ng mga liko, panatilihing bukas ang puso sa mga hinaharap na sorpresa. Ang pag-ibig ay may walang katapusang mga aspeto at anyo ng pagpapakita. Bawat isa sa mga ito ay isang biyaya na dapat pahalagahan at ipagdiwang. At habang lumilipas ang bawat araw, mas makikita mo na isang napakahalagang bahagi ng pag-ibig na ito ay nagsisimula sa iyong sarili. Ngayon, mahal na espiritu, inirerekomenda ng mga anghel na ipagpatuloy mo ang paglalakad ng may kabaitan at malasakit, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang sariling pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili ay mga susi na nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malusog at mas masayang relasyon na sumasalamin sa kapayapaan na iyong itinayo sa loob ng iyong puso. Ang hinaharap ay isang bukas na lugar, puno ng napakaraming pagpipilian, mga misteryo at mahika na naghihintay na matuklasan. At sa gayon,
Sa pag-ibig at tapang, ikaw ay lumilipat patungo dito, na may hindi matitinag na paniniwala na ang lahat ng darating ay magiging mas mayaman at mas maganda dahil sa lahat ng iyong natutunan at naramdaman sa paglalakbay na ito. Tiyakin mong sa bawat hakbang na iyong ginagawa, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay patuloy na kasama mo, nagbibigay liwanag sa iyong landas at nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Anuman ang mangyari, alam mo na ngayon na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang panatilihin ang lahat sa ayos, kundi ang pahintulutan, ang buhay na dumaloy sa pamamagitan mo, pinayayaman ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Sa pasasalamat para sa iyong presensya at tiwala sa bawat salita, tayo ay nagpaalam sa ngayon, tiyak na ito ay hindi isang pamamaalam, kundi isang hanggang sa muli sa patuloy na sayaw ng pag-ibig at pagtuklas. Palagi kang makaramdam ng pagtanggap at gabay mula sa walang hanggang liwanag ng banal na pag-ibig na nananahan, hindi sa labas, kundi sa loob mo. Hanggang sa muli, mahal na kaluluwa, kung saan ang mga bagong kwento ay naghihintay na ikwento. Hali, nakaluluwa, habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay na magkasama, nais ng mga anghel na maunawaan mo na ang lahat ng totoo ay hindi kailanman tunay na nawawala. Ang nagsimula bilang isang yugto ng tila pagwasak ay naging isang malalim na pagkikita sa iyong sariling kakanyahan na nagpapahintulot sa bawat piraso mo na muling magsama-sama sa mas tunay na paraan. Isipin mo sa isang sandali na ikaw ay nasa isang hardin sa dapit hapon. Ang mga kulay ng langit ay naghalo sa isang surreal na tanawin at nararamdaman mo ang isang malalim na koneksyon sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Ito ang tanawin ng iyong buhay ngayon, puno ng potensyal, inobasyon, at pagbabagong buhay. Bawat bulaklak, bawat dahon ay isang refleksyon ng mga oportunidad na nakalatag sa iyong harapan. Pinagmamasdan ng mga anghel ang muling pagsilang hindi lamang bilang isang espiritual na konsepto, kundi bilang isang nakikitang puwersa na kumikilos sa pang-araw-araw na realidad. Ikaw ay nagiging higit pa sa kung sino ka na, isang buhay na patotoo ng pagtitiyaga at pagbabago. Ang bulaklak na iyong pinapangalagaan sa paglalakbay na ito ay matatag at matibay, sumasagisag sa lahat ng iyong nalampasan upang lumitaw na mas makulay at mas matatag kaysa dati. Ang distansya, na sa simula ay tila isang bigat na dapat dalhin, ngayon ay sinusuri sa pamamagitan ng ibang prisma. Ito ay lumilitaw bilang isang espasyo na puno ng mga posibilidad. Ang naging pagkakaputol ay nagbukas ng mga pintuan para sa kalayaan para muling pag-isipan kung ano ang mahalaga at totoo sa iyong buhay. Ang kalayaang ito, ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay ang patunay na ikaw ay nasa tamang lugar. Sa bawat dahon na nahuhulog, isang bagong buhay ang sumisibol. Tulad ng mga panahon na nagbabago, ang pagmamahal sa sarili at ang mga natuklasan sa sarili ay dumarating kasama ang kanilang mga hindi malilimutang aral. Ang pagtanggap sa bagong yugtong ito ay hindi nangangailangan na isara mo ang aklat tungkol sa nakaraan, kundi tingnan ang bawat kabanata bilang bahagi ng isang tuloy-tuloy na kwento na iyo upang hubugin. Mahal na kaluluwa, iginiit ng mga anghel na sabihin na, anuman ang dalhin ng hinaharap, ikaw ay nakamit na ang isang tagumpay sa pamamagitan lamang ng mga pagbubunyag na dinala ng panahong ito sa iyo. Niyakap mo ang pagdurusa at ito ay iyong ginawang sining, karunungan, at habag. Lahat ng ito ay bumubuo sa iyo, ginagawa kang matatag at matagumpay. Ito ang refleksyon ng mga bituin na nagniningning sa loob mo. Kung may mga pagdududa pa, alamin na ang sagot ay hindi nasa labas mo. Ang lakas ay nasa iyong kakayahang pahalagahan, ang panloob na karunungan na hinubog sa mga apoy ng iyong mga karanasan. Ang paggalugad sa landas na ito ay hindi nangangahulugang maglakbay ng walang direksyon, kundi dumaloy na may tiwala na ang mas malawak na plano ay palaging nagbubukas. Ang landas sa hinaharap ay unti-unting magbubukas. Hakbang-hakbang, bawat isa ay puno ng mga aral at kagandahan. Tanggapin ito, mahal na espiritu, ng may sigla at pag-ibig. Dahil ito ay isang bahagi ng iyong kapalaran na iyong tinatahak na may muling nabuhay na tiwala. Ikaw ang arkitekto ng iyong karanasan at ang pag-ibig ang pangunahing batayan upang makabuo ng anumang kahanga-hanga. Isalpak mo ang iyong sarili sa katiyakan na
Sa bawat araw, ikaw ay umuunlad, natututo, at umiibig sa mas malalalim at makabuluhang paraan. Ang mundo ay naghihintay sa iyong pagbabagong buhay na may mga nakabukas na bisig at ikaw ay higit pa sa handa na tanggapin ang anumang darating na may biyaya at determinasyon. Mahal na kaluluwa, habang tayo ay nagpaalam, dalhin mo ang mensaheng, ito mula sa mga anghel. Ikaw ay isang sinfonya ng tapang, umaabot sa mga nota ng kasalukuyan at hinaharap. Sa bawat tibok ng iyong puso, maging aware ka na ikaw ay karapat-dapat sa ganap at walang kondisyong pag-ibig. Ito ang malaking kasiyahan, ang pag-unawa na hindi ka lamang mahal, kundi ikaw din ang mismong ahente ng pag-ibig sa iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ako ay buo at ganap sa aking sarili. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Ikaw ay nasa mabuting mga kamay at napapalibutan ng isang pag-ibig na hindi kailanman nawawala. Hanggang sa muli, magpatuloy tayo sa patuloy na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at malalim na koneksyon.